Ano ang secret upang ma-master ang overhead expenses or mga gastusin sa sari-sari store negosyo? This is Tito Judge, your sari-sari store explorer. If you think my videos are helping, paki-smash naman ang heart or like button, paki-subscribe or follow, and comment kayo ng yes if agree and no if disagree. And meron din pala akong TikTok account guys. So naroon tayo doon. Meron tayong 22,000 followers doon. So gusto naming ma-invite ka sa community. So, follow ka na rin doon. So, hanapin mo lang hashtag Sari-Sari Store Explorer or Jats Arbolario. No? Okay, so paano nga ba mamamaster? Yung overhead expenses sa tindahan mo is one of the ways na pwedeng magpaliit ng profit mo. Diba? Kasi yung mga expenses na yan, kukunin yan sa net profit mo eh. So, the goal of your business is to make sure na lalaki yung profit mo. With these expenses na hindi na control or hindi na ma-master, ang mangyayari is, bababa yung profit mo. Instead na pera sa'yo, napupunta sa bayarin. So, ano nga ba yung overhead expenses mo? Yung una mong gawin or number one is alamin mo ang mga expenses mo. First of all, rent. Okay, so malaking factor yan ng rent. Expenses mo rin yung kuryente, yung tubig, yung internet connection, and meron tayong tax, 'di ba? So, hanapin mo sa LGU kung magkano ba 'yan, 'di ba? Ano pa ba? Tauhan mo. 'Yun yung mga overhead expenses ng tindahan mo. Meron naman tayong secondary or tinatawag nating hidden expenses na hindi mo pala alam na expenses mo. Ano ba ito? 'Di ba? So, meron tayong mga expenses katulad ng mga cleaning materials or chemicals na ginagamit natin pag naglilinis tayo sa tindahan. Lahat ng cleaning materials na yan. Minsan kinukuha lang natin sa mga stocks natin. So yun pala, expenses natin yan. Or bumibili tayo galing sa pera natin, kailangan bayaran yan ng tindahan as part of the expenses. Second of all, yung mga love gifts or gifts na binibigay natin sa mga supplier natin or mga delivery boy during holiday season. Pasko man, holiday, New Year, kung ano-ano, nagbibigay tayo sa supplier upang to maintain a good relationship with them. So, expenses yan ng tindahan mo. Yung pinamimigay mo sa mga loyal customers mo, 'di ba? Pag Pasko, pag 'di ba, yung mga gifts na mga ganyan or yun mga paraffol na ganyan, galing yan sa expenses mo. And also yung mga office materials na ginagamit mo sa tindahan mo, katulad ng calculator, papel, ballpen at kung ano-ano pa, yun, expenses yan ng tindahan mo. So kailangan alamin mo ang mga overhead expenses mo and ang mga hidden expenses mo upang makontrol mo. So, second option on the list is, of course, kailangan wag kang mag-settle. Especially when it comes to the rent. Kasi, yung rent is going to be a big factor na kakain ng net profit mo bago pa naging profit mo talaga sa sarili mo yan. So, kailangan mababa yung rent mo. Kung pwede zero, di ba? Dapat nasa 5 to 7% lang ng expected average monthly sales mo ang rent mo according to business studies. So, i-google nyo na lang. Meron yan dyan. Bakit? Kasi nga, kailangan wag ka mag-settle. Sasabihin mo, ang ganda ng lugar, maraming tao yan. Fantasy pa lang yan. Pag hindi ka pa nagsisimula, hindi mo malalaman talaga yung flow ng sales mo. Not until tumakbo na ng 3 to 6 months or up until 1 year ang negosyo mo. Kung saan magsistabilize na siya. So, pag malaki yung rent mo, sabihin mo 27,000, tama ba yan para sa sari-sari store negosyo mo? Of course, hindi, di ba? Kasi hindi ka kikita ng pera dyan. Mapupunta lahat yan sa landlord mo. So, yung gawin mo, isisipin mo na mabuti, isipin mo talaga, and sabihin mo sa sarili mo, magkano ba talaga ang totoong kikitain ng tindahan na to? Mag-investigate ka. So, kung kakayanin mo yung rent na yan, tingin mo, go for the lowest rent, 'di ba? Sa kuryente ganun din. Tingnan mo, baka kasi sub-meter yung binibigay sa iyo, 'di ba? Sub-meter and then mas malaki pala yung consumption ng ibang nagme-meterize, nag-attach ng meter sa iyo. So, wag ka mag-settle. Sabihin mo sa landlord na, "Oy, bigyan mo ako ng sarili kong kontador kasi negosyo to, tumatakbo ito sa expenses na kinikita ko. Hindi pwede." Okay? Na baliwala lang to. Yun. So, sa tubig, pakita mo, may mga leaking na nung chinek mo yung area, di ba? Sabihin ng owner, hindi, okay lang yan. Sabihin ng landlord, papaayos naman yan pag nagsimula ka na. Pirma ka na sa kontrata. Huwag kang pumirma sa kontrata, paayos mo muna lahat yan, di ba? Huwag kang mag-settle. Okay, pag nagsisettle ka, ikaw yung mamumblema in the future. Okay, so gastusin ulit yan. And the last one is consistency, di ba? Parang pag-ibig mo, hindi consistent. Consistency. So, ang mangyayari dyan is 1 to 2 months, naging okay ka sa tracking, naging okay ka sa lahat. Hindi ka na nagiging consistent kasi
napagod ka na. So, wag ganun. Kailangan consistent ka pa rin. Yung mga negosyong tumatakbo ng ilang years successful is because they're very consistent in making sure na naka-in place yung mga rules na nilalagay nila. Especially when it comes to tracking. Okay, tracking the expenses. Kasi malay mo, baka magbago na yung patak ng kontador ng kuryente mo kasi baka may nagtatap na sa'yo at kung ano na yung nangyayari dyan. So, hindi mo malalaman yan pag hindi ka consistent nag-check, di ba? Ano mo palagi, i-side by side mo yung mga bills mo, tingnan mo kung bakit tumataas, bakit bumababa. Okay, I know it's hard work, pero as a CEO, di ba, or COO ng negosyo mo, kailangan ikaw mismo, yung Chief Executive Officer, nagpapatakbo, alam mo ang lahat na nangyayari sa negosyo mo. Sa'yo yan eh. Pera mo, capital mo, papalusaw mo, 'di ba? Hindi. Okay, so be consistent talaga. Okay, subscribe naman kayo guys, 'di ba? Para matulungan niyo naman yung mga small influencers like me. So dito sa YouTube, paki-subscribe din naman, 'di ba? Sa TikTok, yun din, 'di ba? I hope you learned something and have a good day.